So ikaw din, as a leader, puntahan mo mga empleyado mo, magpunta ka sa field, sa sales area nila. Puntahan mo yung isang department na to. Puntahan mo yung isang mong branch. Huwag kang tawag ng tawag. Kumusta sa branch A, kumusta sa branch B, magpunta ka kaya, di ba? Magbiyahe ka, mag-drive ka. Okay, so Delivers, pag-usapan natin, paano nga ba tayo magiging solution provider or solution giver as a leader? Alright, so pag-usapan natin. Usapang leadership muna tayo ngayon, mga Delivers. Okay, alright, let's go. So, buksan natin, tingnan natin dito sa Book of Nehemiah. Tuloy natin. So, si Nehemiah po, kung nasusundan yung mga vlogs ko, so siya po ay umalis, nagpaalam as cupbearer para i-rebuild ang walls and gates of Jerusalem. So, nagpaalam siya and he went to Jerusalem. So, nakita niya, ito yung mga problem. Okay? Then, from there, nag-propose na siya ng solution. Okay? Paano niya ginawa? Okay? Ito, let's go. So, una po, tingnan natin, chapter 2, verse 12 to 16. Dito muna tayo sa 12. Ang sabi po dito sa verse 13, "By night, I went out through the valley gate toward the jackal well and the dung gate, examining the walls of Jerusalem, which had been broken down, and its gates. Then I moved on toward the fountain gate and the king's pool, but there was not enough room for my mount to get through." And hanggang 16 po yun. Sundan nyo na lang po sa inyo mga Bible. So, unang-una, para ka maging solution provider na leader, you need to get the first-hand experience and assessment of the present situation. Dapat, as a leader, ikaw mismo ang nakakakita, hindi ka leader na puro utos. Hindi ka leader na puro command A, utos B. Nasabi mo sa mga members mo, sa mga empleyado mo, sige, punta kayo doon, tingnan nyo kung ano meron, sige, gawin nyo yan. Dapat, first hand, ma-assess mo yung situation, lalo kung may existing problem. Dapat ikaw mismo magpunta, ikaw mismo yung makarinig. Naalala ko po nung ako'y principal, may mga concerns, may mga challenges din, may mga concerns ng parents and mga students. So, hindi lahat pwedeng iutos mo. Kailangan, I need to talk to the parents. Kailangan, makausap ko din parents, ano ang concern? Saan nanggagaling yung parents? Ano yung concern ng estudyante? Saan nanggagaling yung estudyante? First hand, ako makarinig. Iba po kasi pag ikaw nakarinig sa sinabi lang Gets natin yun, Marami sa atin, Iba lang pag sinabi ng teacher mo. Iba pag sinabi lang ng empleyado mo. So, parang ngayon po, sa IMG Rockstar, so, ako po ngayon ay nagwa-one-on-one. May special session kami, Special one-on-one with the Rockstar. Sa lahat mag-gusto mag-join sa IMG, magkaroon ng investment and sa Kaiser. So, ngayon po, meron ako schedule 3 weeks na. Naipag-usap ako one-on-one. So, nakikita ko mismo, ano yung sinasabi ng mga clients namin when it comes to this, sa field namin. When it comes to IMG, ano yung concern nila, ano yung mga, yung parang reservation nila. So, most of them pala, gusto na nilang mag-invest, kaya lang ang problem, wala silang access, hindi nila kung paano, lalo yung mga nasa abroad. So, makita natin on a first hand, ano ang present situation. Okay? So, para maging solution giver or solution provider ka, ikaw, first hand, makita mo ang situation. Okay? Si Nehemiah po, inikot niya po yung lugar. Siya mismo umikot. Dito nga po sa earlier verse, sa verse 11, "I went to Jerusalem and after staying there 3 days, I set out during the night with a few others." So alam nyo, ginawa pa po ni Nehemiah habang gabi, natutulog ang maraming tao. Siya po nag-iikot siya sa lugar. Tinitingnan niya talaga, ano bang gagawin namin dito? Okay? So ikaw din, as a leader, puntahan mo mga empleyado mo, magpunta ka sa field, sa sales area nila. Puntahan mo yung isang department na to. Puntahan mo yung isang mong branch. Huwag kang tawag ng tawag. Kumusta sa branch A, kumusta sa branch B, magpunta ka kaya, di ba? Magbiyahe ka, mag-drive ka. Okay? So, second po, ito, tingnan natin, you have to focus on the bad situation. Tingnan mo talaga, hindi masama na ikaw as a leader, hinahanap mo talaga ang problema. In the first place, okay? Yan ang role natin, hanapin ano ang situation. So sa verse 17, sabi po dito pa rin sa Nehemiah, "Then I said to them, you see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruins and its gates have been burned with fire." So nakita niyo yung trouble, sabi na, you see the trouble we are in. Nakita niyo ba, sabi niya sa mga tao, nakita niyo yung trouble that we have? Paano niya nasabi yon? Kasi na-experience niya, pinuntahan niya
first-hand experience of the problem. Paano natin masasabi sa mga tao, ito yung problema natin sa department natin. Hindi mo naman kinausap ang kliyente, hindi mo naman tinikman ng products, hindi mo nga alam kung anong color ng packaging. So you have to see the trouble. Focus on the trouble. Tingnan mo yung trouble. Ano ba talaga? Saan ba ang trouble namin? Saan ang problem namin dito sa department namin? Ano ba talaga yung problema? Yung kliyente ba talaga namin? O itong salesperson ko? O yung process? O tayo? Okay? So, wag nating alisin na sarili natin sa equation. Okay? And third, ito po. You have to define the consequences of the problem. Okay? Sa harap ng mga empleyado mo, sa harap ng mga tao, sa harap ng department mo, sabihin mo, ito ay umikot ako, ito yung problem. Okay? And this will be the consequences pag hindi natin to ginawa. Pag hindi natin to ginawa na solution, ito yung magiging consequences. Alam nyo sa Old Testament, if they will not rebuild the wall, what will happen? Madali silang masugod ng kaaway, madali silang puntahan ng kaaway, wala silang cover, walang protection. Kaya sabi niya dito sa verse 17, you see the trouble we are in. Nakita nyo, may trouble. Madali tayong pasukin ng problema. So sabihin mo sa department mo yun, sabihin mo sa mga empleyado mo, you see, this is the trouble. Pag hindi kayo nagkasundo, mga empleyado ko, this will be the trouble. Pag hindi nyo inayos ang sales nyo, this will be the trouble. Pag hindi kayo pumasok ng maaga, eto yung trouble. Pag hindi nyo inayos yung reports nyo, eto ang trouble. Okay? So, kaya you offer solution. From there, pag nakita nila ang problems, pag nakita nila ang situation, madali na mag-offer ng solution. Kaya sabi ni Nehemiah, sabi niya po dito, verse 17, so come, let us rebuild the wall of Jerusalem. And, ano response ng mga tao? They replied, let us start rebuilding. So they began this good work. Noong nakita nila talaga yung problem, pinaliwanag ni Nehemiah, sabi niya, that's why we need to rebuild the wall. Anong response ng mga tao? May kumontra ba? Wala, kasi nakita nila ang trouble. Kaya sabi nila, sige, Nehemiah, let us rebuild the wall. And they start. Nag-start sila. Alam niyo, sa atin mo as a leader, kaya minsan hindi ka masuportahan ng mga empleyado mo, hindi ka masuportahan ng mga team mo, hindi mo pinapakita what is the present situation, at hindi mo tiningnan. Hindi ka nagsabi ng tamang solusyon. Tingin nila, yung sinasabi mo, it will not solve their problem. Okay? So, kaya tinan mo din yung problem, i-present mo sa kanila na maayos para supportahan ka nila sa solution. Okay? So, be a solution provider in your department. Okay? Or in your team. Let's go, let's go, let's go. Kapi po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal live ko po.